Okay, let's resume na sa ating tutorial. So, since tapos na tayo dun sa ating controllers, sa ating models, proceed na tayo dun sa ating next topic, which is yung ating CRUD operations. So, ano ba si CRUD operations? CRUD operations, ito yung ginagamit nating operations pagdating sa ating database. So, unang-una is C, R, U, T. So, C yung ating operation pagdating sa pag-create or pag-add ng ating panibagong data sa ating database. Yung R naman natin is yung read or pwede ring retrieve. Ito yung part kung saan kinukuha natin yung data from our database. Next is yung U, which is update. Or dun sa part yan is nag-change tayo sa ating data sa ating database. Right after that is yung ating D, or ito yung ating delete. So, yan lang naman yung operations na meron pagdating sa root, kaya tinawag siya root operations. So, paano ba natin ito ma-achieve sa ating Laravel application? So, for now is gagamit lang muna tayo ng APIs or dadaan tayo sa API para makapag-operate ng ating CRUD operations. Kumbaga, yung next topic natin yung paggamit ng mismong inertia. So, balik tayo sa ating application, which is here. So, nakita ulit tayo. Okay, so ito yung last time na gawa natin, which is meron tayong homepage, and dito yung ating data. So for now, is pwede tayong mag-add dito ng another option like add button right here, and then yung typical na update and delete na button right here. So to do that is, mamanipulate lang yung ating mismo homepage. So sa UI muna tayo. So balik tayo dun sa ating home. Okay, ito yung ating table. So pwede tayong maglagay ng panibagong section dito na pwede natin siyang i-flex. And then, ito yung justify and then, nilagay tayo ng button. So, since alam kong naka-tailwind tayo dito and gumamit tayo ng AC tailwind component, kailangan tayo magawa ng class dito ng ating btn dash primary and btn dash sm and add. So, yung ating add button. So, siguro dito is, ang gagawin na lang natin, pag click ko yung add is mag-generate tayo ng panibagong page para dun sa pag-add ng ating panibagong row or pwede rin naman yung modal. So, siguro para mas maganda is ma-separate natin yung topic talaga na CRUD operations. Gagawa tayo ng another page para hindi nakakalito sa mga iba natin kasamang beginner. So, once na i-click this is lilipat tayo ng page para sa ating form pag-add ng ating data. So, dito, ang gagawin lang natin is instead na button siya, gawin natin siyang anchor or pwedeng link. So, yung link is gamit, ito yung gagamitin link which is yung galing sa inertia. Right here. So, mag-import lang tayo niyan. And then, gawin natin siyang may partner. Like, so, once na nag-click siya dyan, lagyan natin dito yung add. Then, lagyan natin ito ng href. Href, papunta sa ating page na gusto natin gawin. So, ito lagyan natin ito ng class. Class btn dash primary btn JSM. So, I think yun pa rin naman yun. So, yung href niya is try natin siyang gawan ng routes na mag-redirect sa ating page para dun sa pag-create ng panibagong data. So, start natin dun sa CRUD operations na create. Gawa tayo ng page natin dun sa ating controller. So, right here sa ating home controller, gagawa tayo ng function natin like this one. Pero ito kasi ang inire-render niya yung homepage natin. So, next is gagawa tayo ng page para dun sa pag-create ng panibagong data. So, try natin gawin itong home.create or siguro natin siyang ito, compact. Yan kailangan. And this one will have 8. So, ating create to yan. And then, tatawagin natin ito gamit yung ating routes. So, compact, hindi natin kailangan itong variable natin since magre-return lang tayo ng page na taga-add ng ating data. So, copy natin yung function name and then balik tayo dun sa ating routes.
sa ating web.php and right here. Paste lang muna natin yan dyan and then copy natin ito. Paste natin ito and data natin yung kanyang function name. This one will have a post. Ay, siguro get lang dito. Kasi yung return lang natin is another page. So ito is home-create. Okay. And this one is create. So save natin dyan. Since yung name niya is home.create, copy natin ito. And then dun sa ating home.jsx, yung ating href kung nakakilala nyo, yun yung ilalagay natin. Or rather, we have to use URL. I think, copy natin yung sa layouts. Ano ba siya dito ng yan. Gamit niya yung route na function. Just copy lang din natin. And yung atin dito is .create. So, save natin yan. Try natin kung gagana yung ating pa. Pero mukhang hindi pa since hindi pa tayo gumawa ng ating page para doon. So, itong home create is gagawin din natin sa ating page right here. So, gawa tayo ng home-create. File home-create.jsx. So, copy lang din natin yung format ng ating C. And then, instead na table ang i-return natin, ang i-return natin dito is yung ating form. Or ito yung, inputs para mag-add ng panibagong data. So, for now is, try lang natin tanggalin itong isang buong ito hanggang sa table. And, gawa lang tayo dito ng mabilisang input form. So, since naka-daisy tayo, pa-capture na lang ako dito ng form. Siguro since isa lang naman ang ina-add natin sa to-do, which is yung ating to-dos na name and yung status. Pero siguro by default maglagay tayo ng default na value pagdating dun sa ating to. So for now is let's check muna kung gumagana na siya ng maayos. So ito yung babaguhin lang tayo dito. Baguhin natin ito. Dash. So let's save this one. Wow. Okay. Okay. Let's see. Siya ay gumagana. So, F12 natin. Dati ko nung error sa console natin. Hindi pa siya nag-exist. So, try natin mag-PHP and optimize. Since nabago natin yung ating routes. Okay. So, right after that, hit refresh and okay na siya. Try i-click yung add. And nag-redirect siya sa ating home create. And then, nandun yung ating in. So, right here is try lang natin gawing transparent yung ating background ng input since na-detect na naka-dark mode yung aking browser kasi siya kulay itim. So, bypass muna natin yun. Ito, tanggalin natin backseat niya. Try natin siya going full and bg-transparent. Okay. So, nandiyan yung border niya. And siguro kulong natin siya sa isa pang form. Yan. And, lagatin siya lang on submit maybe. And, then submit the function. For now is, wag mo natin siya lagyan ng function talaga. Pero maglalagay tayo dyan ng Axios request since gagamit tayo ng API. So, save natin to and then mag-ready na tayo ng functions natin na magsasubmit. So, cons handle submit. Yan. So, for now is leave lang natin muna siya as blank na function. Or try lang natin lagyan ng console na nag-ano ng simple message na sample request. Kumbaga magra-run to once we submit our form. So, ganito itong mga ito. Dito kailangan ito sa ating form. And this one will submit when a button is clicked.
using this button. So, natin ang type na submit. And para ma-avoid natin yung default na function ng form natin na kapag sinubmit is nagre-refresh yung page, lagay tayo dito ng prevent default. e.prevent default. Something like that. Kaso mali yung spelling. Ayan. And submit. Lagyan natin sa placeholder is name. Kasi name lang naman yung ano natin ng ano to-dos eh. So dito naman sa ating database, check natin yun. Right here. Yun yung ating to-dos na table is meron lang tayo dito isang column or may status pa ba? Ay, status tayo. So for now is siguro by default lagi may laman na pending yung ating status. So yung pangalan lang na name yung ating i-input sa ating form. Okay. Try natin i-test muna to. So sabi ko kapag na-hit yung ating or na-click yung ating submit button is magko-console log lang tayo. So, meron tayo ditong push natin. Doon sa ating pag-loop. Sige, tatanggalin na natin yung later. For now is try natin pumunta sa ating page and then malagay tayo dito ng sample. So pag sinubmit niya, ayun, sample request. So balik tayo dun sa ating home create. So ito yun. Since kumbaga sinubmit natin yung ating form, tinawag niya tong function na to gamit yung onSubmit na event. And nag-run lang tong function na to, which is ang ginagawa lang naman is nagko-console log lang tayo ng simple string na sample request. So itong button natin lagyan ng class kasi wala siyang color man lang. btn dash primary lang din muna. And btn-md. Yan, para meron siyang itsura man lang. And then, try natin siyang width-full para ma-maximize siya. And, natin siya ng margin sa taas. 0.4 like that. So, for now, ang itsura ng ating form is simple lang na ganyan. And, pa nag-submit is i-clear lang din ulit natin ito. Ano pa bang kailangan natin? So, meron tayo submit. And right here is dito tayo maglalagay ng ating state. So, state natin para dun sa variable na paglalagay ng value once na nagbago yung laman ng ating input. So, siguro lagyan natin dito once, since nasa React tayo, is gamit tayo state. Then, ang pinakang default naman niya is string and siguro to do name. Then, set to do name. So, yan yung ating state. And every time na magbabago yung ating laman ng input is isa-set natin yung value ng ating state. So, change and set for the target value. And lagyan natin ito yung value na to do name. May kulang pa ba ako? Nag-set na ako and right here, nag-submit. Try naman natin siyang yun yung natin. I-console log natin right after nating submit. So, save natin. Try natin maglagay dito. Mag-update tayo. Siguro tanggalin muna natin to sa home.js43. Kung nakakakita ng color red sa aking console. So, kailangan natin dito mag-map. Since naka-map tayo dito, kailangan natin maglagay ng key. Tapos tayo natin row that. Okay, so save natin yun. Push natin ito. Ayan, wala ng error. Nakikita kasi pag may color red Yan. So dito is try natin kung gagana to. So sabi ko nga dito is once na naglagay ng value dito, once na hindi natin submit, dapat sample lang nakalagay sa ating console. Okay, gumagana siya ng maayos. So paano naman natin ito magagamit tong form na to makapagpasa doon sa ating controller? So, doon tayo gagamit ng ating APIs. So, since Laravel is meron tayong ginagamit na API client or yung Axios sa ating client side, yun yung gagamitin nating library para mag-send ng data from our client papunta sa ating controller. So, since meron tayong form dito or yung basic submit function natin, dito tayo maglalagay ng ating API request.
So, right here, after natin, siguro maglagay na tayo ng basic na validation dito na kapag walang naman yung to do is, i-return natin kaagad. So, maglagay tayo ng if, then maglagay tayo ng return, something like that. And, then dito is yung to do name, kapag ka siya ay walang laman, i-return naman natin siya ulit. Okay, so, try natin maglagay na lang pala ng return and then console log. Console.log, name required. Yan, something ganyan. And then, dito tayo maglalagay ng try catch natin para sa ating access request. So, dito is console lang tayo ng error dito. Error. Then, dito natin ilagay yung ating access. Cons data and access post. Then, lagyan natin yung ating routes para sa ating post. Since hindi pa naka-ready yung ating backend, gawa muna tayo ng mabilisan sa ating backend para sa pagsalo ng ating, or yung function natin na magra-run sa ating backend once na hinit na natin itong request na to. So, balik tayo dun sa ating home controller. Pero for now is, siguro itong home controller natin, ito lang yung taga-return ng ating mga pages. Pero yung pagdating naman sa CRUD operations natin is mag-set tayo ng other controller na taga-manipulate lang ng ating data. So for that is gagawa tayo ng controller natin na to-do controller, which is a specific controller na gagamitin natin para sa pag-tap ng ating data or sa ating to-do na model. So PHP artisan make controller. Lagyan natin sa API folder and lagyan tayo ng to-do. So right here is nagkikreate tayo ng to-do controller, which is pwede nyo yung i-attach itong gantong part para mag-generate na rin siya ng folder, and then doon natin ipapasok yung ating controller. So once I hit enter, makikita dyan mag-generate siya ng sarili niyang folder. Yan, so may API tayo ng folder, and then sa loob nandun yung ating to-do controller. So right now is wala pa siyang laman. So dito natin nilalagay yung function natin to post or to create a new data. So public function create or post na ang ilalagay natin since meron na tayong data. And right here is kakapture lang natin yung laman ng ating request. So paano ba? Lagay nyo lang yung request class natin. And then yung ating request variable. So right here is sinasabi natin, ika-capture natin yung data sa ating form. So siguro para mabilis lang natin ma-check kung gagana ito ng maayos, maglagay na ng return response. Return response JSON. Sorry. JSON and siguro empty string lang muna. Hello. This is create function. Save natin yan and then gawa natin ito ng routes sa ating API.php. So dito na papasok yung API.php. Pero since wala pa, since nasa Laravel 11 tayo, kailangan pa muna natin i-install yung ating API. So paano ba yun? So basic lang naman, PHP artisan install API. So antay lang natin siyang matapos sa pag-generate ng ating APIs. And then kumbaga ito is naka-specific na tong API routes natin. Si Laravel kasi is pinagbukod niya na yung API routes doon sa ating web.php or doon sa ating routes for our application. So kumbaga hindi na confusing na nasa isang file lang lahat ng routes natin. And then tandaan nyo lang kapag nagkakawa kayo ng routes sa api.php, lagi siyang meron naka-append or meron siyang nasa unahan na path, which is yung API. So example nito is yung ating localhost /API/ yung pangalan ng ating routes. So kung sa example nga natin sa web.php, tinatawag natin ito ng rekta kaagad na localhost home create. Pagdating naman sa api.php, lagi siyang meron na unang API doon sa part.
So, para magiging ganito siya. Pero di nyo na kailangan ilagay ito. By default, laging naandoon siya. Tagal lang mag-install. Bali, ang bagsak lang din naman ng ating API.php is dito rin sa ating routes na folder. Okay. So, ready lang muna natin ating tagal. Why? So, siguro testing muna natin to habang di pa siya tapos mag-generate. Testing natin itong validation natin kung gagana siya ng maayos. So, save lang. So, and then try natin mag-enter kaagad dito ng walang laman. Unquote, constant variable, 12, until submit. Refresh muna natin. Tapos na ba siya? Hindi pa siya tapos Okay. Mali yung bakit ganito naging ano natin sa atin. Sige. Bakit? Sorry. Sorry. Na nangyayari, nag-a-assign tayo. Bayan. So, refresh natin to. Submit. Okay, name required since wala tayong nilagay. And yan, mukhang matatapos siya mag-install. Pero bago yan is, siguro gamit tayo ng Toast para dun sa ating mga message ng ating example is meron tayong error. Wala naman siguro magbabasa ng console. So, gamit lang tayo ng mabilisan, which is yung React Toast. Mga ginagamit ko lang to kapag may mga API request tayo na nag-fail or success, something ganun, para mas minimize lang yung thing. And, bilang natin ito, install natin. Ito, yes muna natin ito. Yan. Tapos na siya. And then, npmi Toast. Right after that is copy lang natin ng mabilisan yung kanyang guys, sa top center natin, sa top right natin siya ilagay. Copy lang natin ito. And sa ating pinakang root path sa ating app.jsx, lagay natin siya dito. Yan. And copy natin ito. There. And then import natin ito. Yan. And then para mapagana siya is, ito lang naman, basic lang. So, toast.success, tsaka meron lang siyang toast.error. Siguro toast.error yung gamitin natin kapag nagkaroon ng error sa kanyang hindi niya kinumpleto. So, wala natin toast.error. Lagay natin yung word. Yan. Save natin. Try natin kung magana siya. Submit. So, meron tayong basic error toast. So, yun, try na natin ulit yun sa ating API.php. Ito, na-generate niya since tapos na siya. So, ito lang yun. Comment lang din natin itong isang ito. And then, mag-create na tayo ng ating first API. So, lagyan dito route post. And then, tatawagan natin yung function na ginawa natin sa ating to-do controller. Which is itong post. Pwede siyang kompleto. Post to-do. Yan. Sige natin eh. Copy lang natin yung function ng name. Name ng function. And natin siya dyan. And then gawa natin tayong array to-do controller. Yan. And then gawa tayo ng class. And then yung name ng ating function. So, okay na yan. Save na natin siya. Then copy natin yung URL natin. So, sabi ko nga kanina is automatically meron siyang API / dito. So, complete na. Save na natin. And then copy natin itong URL. Balik tayo dun sa ating home create. And then dito sa ating post na part, here, is nalagyan natin siya dito.
Pero sabi ko nga is meron siyang API lagi dito. Yan, so save na natin yan. API post to do, tapos try lang natin i-capture yung ating data. So console.log lang din natin yung return na message. So, yan. Try natin ngayon kung matatap natin yung ating to-do controller na ang gagawin lang is return lang sa ating itong string na to. So, let's do that. So, undefined siya, and then meron tayong error. Kapag may error kayo, huwag kayong matakot. Lagi nyo lang check lagi yung console. So, right here is the API post to do could not be found kasi hindi tayo nag-optimize. Sabi ko nga sa inyo, lagi yung tatandaan. Lagi kayo mag-optimize kapag binabago nyo yung mga route natin. So, ako naman, hindi ko naman lagi naaalala yun. Nakikita ko lang based dun sa mga error na nakikita ko. Yan. Submit. Okay. So, wala tayong nakukuhang data. Gumagana ng maayos. Kumbaga, yung ating route is existing siya. Pero hindi natin nakaka-capture yung data ng maayos. So, like this one, meron tayong return response right here. JSON data, hello. So, yung post to do, double check natin sa API.php, which is post to do, action to do controller, / post to do, API, home create, here, console.log access post, hindi tayo naka-await, wala tayong async, wow. Gawin natin itong async, wait. Yun. So, naka-promise siya kasi since gumagamit tayo ng asynchronous and yun yung importante para magana tayo. Kailangan natin lagay yung basic function natin para makapag-await tayo. Okay. Next is, after that is, successful na nating natatap yung ating function sa ating backend dun sa ating to-do controller. So, paano naman natin talaga may babato tong data na to papunta dun sa ating controller? So, try lang natin munang i-console.log or i-return lang din sa atin itong pinasa natin sa kanya. So, to do that is, para checking lang na masabi natin na binabato talaga natin yung data na to papunta sa kanya. Hindi mo siya ganun kahirap or something. Kumbaga, for checking lang talaga itong mga ginagawa ko madalas. And kumbaga, para mapatunayan din sa inyo na nandun tayo sa path na ginagawa natin. So, to do that is nandito naman yan sa ating variable na request. So, save natin to or copy natin. And then, ibalik lang din ulit natin sa kanya. Yan, save natin. Try natin kung yung ibabato natin sa kanya is ibabato niya ulit sa atin. So, ito, yun yung ginagawa. Wala siya naman. So, refresh natin muna. Ha 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 ha. Try natin yan. All. Ay, kasi, ano ba yan? Sorry. Pat nga naman pala tayo. Nakakatawa yung ginawa natin dun Nag-request lang tayo sa kanya pero di naman natin pinasa sa kanya. So, pasa natin yung ating variable na to do. Nakakatawa yun Okay. So, ba't nga naman ibabato na sa atin kung wala naman talaga tayo binato sa kanya? So, lagyan natin yung variable or yung state natin na to do name. Yan. Ha. Okay, so yun, na-capture natin yung data. And then yung binato natin sa kanya is binalik niya lang din sa atin. So, masasabi na natin na gumagana yung post natin and then napapasa natin yung variable na data papunta sa kanya. So, paano naman natin mismo talagang isa-save yung data na binato na sa atin sa kanya? Ganito lang din yun. Gagamitin na natin yung model natin to do that. So, dito is successful na natin nababato yung data. So, tanggalin na natin yung iba natin lalagay dito. So, save lang natin ito. And balik sa ating controller. And then yung propose to the nating function is dito tayo maglalagay ng ating model function na nagke-create ng data sa ating database. So, to do that is tatawagan lang natin yung ating model which is yung ating to-do model. So, to-do. Yan, paramdam ka. Okay. And then yung create na function.
And then, pwede nyo lang gawin yung ganito para mas mabilis. Request. Kaso, ang pangalan ng function natin or pangalan natin column dito is name. Siguro para mas mapadali yung ano natin. Lagay natin sa name para ganito lang gagawin natin sa site. Natin ng all dito. And to do response kapag nag-success to, lagay natin sa variable or pwede natin ipasok sa loob ng function lahat to. So, pag nag-return siya ng true, pwede natin mag-return response na yes, successful lang yung pag-add. Return response, lagay tayo ng message variable dito. Message. To do successfully added. Tamad din, no? So, lagay tayo ng else dito. And then dito naman kapag nagkaroon ng error. And then pwede na kayo mag-add ng status response which is 201 for our creation data. And right here is 500. Sabihin natin na message something went wrong. Yan. So, save lang natin. Okay, yung ating post to do, okay na. Then sa ating part dito is baguhin natin to. Lagyan natin to na name. Yan. So, okay na yan. Try natin ngayon i-test kung gagana yung ating pag-create ng table. So, dapat pa nag-add tayo is automatic mag-add ito. Pero sabi ko nga, maglalagay tayo ng default value for our status. Baguhin natin sa ating controller. Dito sa part na to. Kuha tayo ng array natin dito which is yung name. Yung name natin is yung ating laman ng ating request na name. Yan. Tapos yung ating status is sabi ko may default tayo na value na pending. Yan, for now is okay na yun. Save natin. So, try na natin i-testing. Okay, so lagyan natin dito, to do niya is lunch. Natin i-submit. Okay, successfully added. Natin yung ating database. Refresh natin to. Dapat na andito siya. Okay, so successful nating nagawa yung ating post or yung ating create na method sa ating CRUD operation. So, di ko akalain nga abot ng ganun katagal yung ating create na part kasi since setup pa lang tayo. So, siguro is next na natin na tutorial yung ating next na method. For now is, ito lang muna yung explain natin. So, kumbaga, ang una natin ginawa is nag-create tayo ng page or once na nag-click na siya, right here is, balik natin sa home. Una natin ginawa is, once na nag-click siya ng add, i-redirect natin siya sa ating page for our creation ng ating data. Which is ito yung ginawa natin. So, kumbaga dito is gumawa lang tayo ng function na ang gagawin is i-render yung ating home create na page. Right after that is dito siya mapupunta sa ating form. And then dito na siya mag-create ng ating data. So, una natin ginawa is nag-set up tayo ng APIs, Axios, request, set up natin, gawa tayo ng input form right here. And then, meron pa tayong kulang dito. Siguro, isama natin itong message na to sa ating toast. Balik tayo sa ating home create. Dito pa nag-success or pag once na bumalik na yung ating data since kinokonsole lang din natin siya. So, natin dito, if data, receive natin siya. Gawin natin dito console or toast.success. Gawin natin yung data.message. Okay. So, save lang din natin ito. Yan. So, mag-sample ulit ito. Natin dito. Or dinner. And then, submit. As you can see, nandito yung ating message mula sa ating console. So, kung babalik tayo sa ating home, kita nyo, tatlo na yung ating data. So, yun, successful yung ating pag-create ng unang method. So, kita-kits na lang ulit tayo sa ating next operation, which is yung ating read na part. Dun sa part naman na yun is medyo gagawin natin medyo tricky. Kumbaga, each time na kiklik natin yung mga view, is i-redirect natin sa ating page kung saan nandun yung specific detail ng mga data na yun.
So, magagamit tayo ng pag-search ng data gamit yung kanilang IDs or yung kanilang pangalan or maglalagay tayo ng search bar right here. So, para medyo advanced ng konti, yung ating paggamit ng ating read na operation or yung ating retrieve na operation sa ating crew. So, yan, kita-kits.